Blessed day to you, worship team. I hope and I pray that you are in good situation. Nasa mabuti po kayong kalagayan. Ang pag-uusapan natin sa ating worship team devotion for this week ay pinamagatang kong faithful kahit busy ang buhay. Let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataon na tulad nito para kami ay palalahanan ng iyong salita. Nawa o Diyos sa aming mga pag-uusapan ay bigyan niyo po kami ng sapat na karunungan at pangunawa para maintindihan ang iyong mensahe na nais ipabatid sa amin. Ikaw, Panginoon, ang tumulong sa amin para mabuksan ang aming puso at isipan at magkaroon ng mga praktikal na aplikasyon na makatulong sa ministry na iyong pinagkatiwala at sa aming mga personal na buhay. Maraming salamat po. Gabayan nawa kami ng iyong banal na Espiritu. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Faithful kahit busy ang buhay. In Galatians chapter 6 verse 9, it says, "And let us not grow weary of doing good, for in due season we will reap, if we do not give up." Maging honest tayo mga kapatid. Ang worship ministry ay napakagandang pribilehiyo. Pero minsan nakakapagod din. Marami sa atin, sabay-sabay ini-handle ang family responsibilities, work or studies, personal struggles, relationships, and church ministry. Minsan nga, galing na tayo sa work, pagod na pagod, o sa practice sa school. Tapos didiretso pa tayo ng church para gawin yung mga responsibilities natin. Minsan kumakanta tayo pero pagod na rin pala ang puso natin. Burnout happens when tuloy-tuloy tayong nagbibigay pero kulang sa pahinga at kulang sa encouragement. Kahit ang faithful na servants ng Diyos ay nararanasan ng mga bagay na ito. Example, si Elijah. Alam niyo ba, pagkatapos ng powerful victory dun sa Mount Carmel, ay bigla siyang napagod emotionally at spiritually. In 1 Kings chapter 19 verse 4, ito yung nasabi niya kay Yahweh, "It is enough now, O Lord. Take away my life, for I am no better than my fathers." Imagine, successful event, kakatapos lang, tapos yung isang well-known na prophet ay nagkaroon siya ng suicidal tendency. Imagine, kaka-experience siya lang ng miracle ng Diyos. But after that, na-overwhelm siya. This reminds us of something important. Even strong believers can grow weary. Hindi ibig sabihin na mahina ang faith mo kapag napapagod ka. Ibig sabihin lang nito, tao tayo at meron tayong limitasyon. Normal na maging busy. Pero ang pagiging faithful ay choice na maging responsible kahit marami kang ginagawa. In Colossians chapter 3 verse 23, it says, "Whatever you do, work heartily as for the Lord and not for men." Kapag nasa worship team tayo, hindi lang tayo kumakanta, hindi lang tayo tumutugtog or nagpe-perform. We are leading people to encounter God. Every rehearsal, every harmony, every chord, pwede natin itong gamitin sa Diyos para mahipo ang puso natin at mahipo rin ang puso ng ibang tao. Isang magandang reminder, excellence honors God, but faithfulness pleases Him. Hindi naman laging mataas ang energy natin. Hindi rin palaging inspired. That's the reality. Pero ang pagiging faithful ay pagpapakita na mahalaga yung ginagawa natin at mahalaga ito doon sa taong o sa individual na ginagawa natin. Parang family lang yan. Love is proven not only by feelings but by commitment. Alam niyo mga kapatid, busy rin naman ang buhay ni Jesus noon. Palaging may crowds, may mga nangangailangan ng healings, may mga nagtatanong ng sunod-sunod. Pero may ginawa si Jesus na mahalaga. In Mark chapter 6 verse 31, "Come away by yourselves to a desolate place and rest for a while." In-invite niya ang disciples to step away and rest. So napakalaga na tayo ng mga nagmi-ministry ay merong pahinga. So this teaches us an important principle. Healthy ministry requires both service
and rest. So sa medical, sinasabi rin na ang burnout usually happens kapag kulang ang tatlong bagay. Ano yon? Una, rest. Pangalawa, support. Pangatlo, meaningful relationships. Kaya mahalaga na ang worship team ay hindi lang ministry group, no? Dapat ito ay maging spiritual family. Mas gumagaan ng ministry kapag sabay-sabay natin itong dinadala. In Ecclesiastes chapter 4, verse 9 to 10, actually, ito yung madalas natin narinig, two are better than one, for if they fall, one will lift up his fellow. Ang strong worship team ay hindi lang nabubuo sa musical skill, sa galing sa instruments, or sa magandang vocals. Mas mahalaga ang merong trust sa loob, merong genuine friendship, merong care for one another. Psychologically, may mga mas nakakayanan ng tao ang stress kapag may sense of belonging siya. Ibig sabihin, ang team ay dapat lumalago rin, hindi lang on stage, kundi pati off stage. Praying for one another, kamustahin during the week, pagkain together, celebrating small wins, listening kapag may pinagdadaanan bawat isa. Ang isang gitara or ang isang guitar string, kapag mag-isa lang, manipis lang ang tunog. Pero kapag pinagsama-sama at nakatune ng maayos, nagiging harmony siya. Ganun din ang worship team. Kapag healthy ang relationship, mas nagiging meaningful ang worship. Minsan, nangyayari ang burnout kapag napapalitan ng ministry ang personal relationship natin with God. Pero ang worship ministry ay dapat overflow lang ng personal worship natin. In John chapter 15 verse 5, it says, whoever abides in me and in him, and I in him, he it is that bear much fruit. For apart from me, you can do nothing. Hindi tayo nagsiserve dahil malakas tayo, no? Nagsiserve tayo dahil nakakabit tayo kay Kristo. Kapag connected tayo sa Kanya, kahit pagod ang ating katawan, may strength pa rin ang puso. You cannot pour from an empty cup, but Christ is the fountain that never runs dry. So kapag nag-ministry tayo because of our own strength, mahihirapan ho tayo, sa totoo lang. Mahirapan tayo mag-inspire ng iba, mag-motivate ng iba, di ba? Magpalakas ng iba, dahil tayo ay nauubusan din. So we need to be connected doon sa source, which is Christ. So, kung feeling mo napapagod ka ngayon, tandaan mo ito, hindi lang performance ang nakikita ng Diyos. Nakikita niya ang faithfulness mo. Nakikita ng Lord yung mga extra time, effort na ginagawa mo for the ministry. Nakikita niya yung mga sacrifices mo. Yan. Na minsan pagod na pagod ka na sa work, sa trabaho, minsan sa pag-aasikaso ng family, but still, faithful ka sa yung ministry na pinagkatiwala niya sa iyo. And for 1 Corinthians chapter 15 verse 58, it says, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that in the Lord, your labor is not in vain. Nakikita ng Diyos ang pagpunta mo sa practice kahit pagod ka na. Nakikita ng Diyos ang mga oras na ibinibigay mo sa ministry. Nakikita ng Diyos ang mga sacrifices mo. Nothing is wasted in the Lord. At bilang team, tandaan natin, hindi lang tayo musicians, hindi lang tayo singers. We are brothers and sisters in Christ. So my co-laborers in the ministry, lagi nating tandaan na hindi ka naglalakad mag-isa, hindi ka nag-journey mag-isa. Meron kang kasama. That's your faith community. I hope and pray na meron po tayong napulot o napaalala sa atin ng Panginoon sa ating worship team devotion. Let's pray. Lord, thank you for the privilege of serving you through worship. Alam mo ang schedule namin. Alam mo ang mga responsibilities namin, O God. At kahit na maaari ang ilan sa amin o halos lahat kami ay pagod na at marami na kami nasasabi minsan, ay patuloy po kaming maglilingkod sa iyo. Lord, kapag napapagod po kami, reminds us that our strength comes from you
Tulungan mo kaming mag-serve hindi lang sa pressure, kundi dahil sa pagmamahal namin sa iyo. Teach us to care for one another, to build genuine friendships, at maging tunay na pamilya sa ministry. Renew our hearts, unite our team, and may our worship always point people to Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. God bless everyone.